I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Isang LPA o low pressure area ang posibleng mabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes ayon sa Pag-asa. Pero ngayon pa lang, nakaranas na ng pag-ulan at pagbaha ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa trough ng isang LPA. May report si Sherry Ann Torres. Dahil sa walang patid na pag-ulan mula kagabi, ito ang tumambad sa mga residente sa Barangay Baluan sa General Santos City. Ang kanilang mga bahay pinasok na ng halos abot tuhod na baha. Ayon sa mga opisyal ng barangay, iminungkahi noon ng City Engineer's Office na gumawa ng relief canal para maiwasan ang ganitong pagbaha. Pero wala raw pondo para sa naturang proyekto. Ilang araw na rin nakararanas na malakas na pag-ulan ang lalawigan ng Bohol. Sa bahaging ito ng Tagbilaran City, sandaling na traffic ang ilang motorista matapos maipon ng tubig sa inaayos na daan. Maging ang malaking bahagi ng Kidapawan, North Cotabato, apektado rin ng masamang panahon mula pa kaninang madaling araw. Paliwanag ng Pag-asa, ang trough ng isang low-pressure area ang nagdudulot ng katamtamang ulan at thunderstorms sa Palawan, Visayas at Mindanao. Well, ang trough ay extension ng isang low-pressure area na kung saan nagkakaroon ng convergence o pagsasanib ng hangin. Pero hanggang kailan nga ba mararanasan ang pag-ulan sa mga nasabing lugar? Hindi naman ito yung oras-oras pero maaaring hanggang ngayong linggong ito ay makakaranas sa mga pag-ulan itong Visayas at Mindanao. Sa Biyernes, inaasahang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang LPA. At kung lumakas, posible itong maging ganap na bagyo sa Sabado. Kahit na malayo pa itong LPA dahil nga dito sa trough ng low pressure area, ay dapat maging handa yung ating mga kapuso doon sa mga pag-ulan at posibleng malalakas dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sherry Ann Torres, GMA News.